Ito step by step talaga to mga sis. Ulitin ko ha, ito yung foundation routine ko pagka, gusto ko yung malinis, as in full coverage, ganyan. Kasi, tingnan nyo, diba? Perfect. Wala nang bakas. Yes, wala namang perfect sa mundo, pero... Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Okay, meron mga nagre-request nung last na video ko, diba, gumawa akong favorites. So, gusto nila in action, paano ba i-apply etong mga favorites ko na to. So, may mga nadagdag, dun sa from my last favorites. Pero, most of this naman na-mention ko na sa inyo before. So, ito yung aking foundation routine and skin prep na rin. Ayun, mag-concentrate tayo sa skin prep, ha? Kasi very important to. If you have oily skin, ito yung perfect na, sana, ha? Kasi ito yung nag-work sa akin. So, hopefully, mag-work din sa inyo. Pero, sa times na meron akong event, basta kailangan kong pakak na foundation, pakak na makeup. Hindi na ako magko-concentrate sa eyes, more on sa base tayo. Kumbaga, kung ano yung gagamitin ko na pang matagalan na foundation. So, let's start with, normally, ayan, nakapaghilamos na ako, malinis na yung aking face, wala pa akong nilalagay na anything. Ito step by step talaga to mga sis. I-shave ko muna yung aking kilay. Yung mga excess dyan, yung mga what I call mga damong ligaw. Ayan. Nakakainis, meron akong pimple sa ilalim ng kilay. Ang sakit-sakit niyan, lalo na kapag nag-aahit. Pero yung mga lang naman, yung mga excess lang naman na lagpas, yun lang naman ang inaano ko. Sinishave ko. And nabili ko tong pang ahit ng kilay sa Watsons. Ang ganda nyo. Though hindi ko naman ginagamit ito, pero malaking tulong pa rin yan. Meron siyang brush dyan. Ang ganda. Nakalimutan ko na yung exact na pangalan, yung brand, pero ang ganda nyo. Maliit lang kasi. May mga ibang pang shave kasi na pagkahaba-haba. Ito saktong-sakto lang talaga para sa konting kilay. Perfect pang Asian eyes. So, ayan. Shave ko lang muna itong mga lagpas. Yung mga tumutubo na. Ito hindi ko pinagsisisihan sa microblading na brows ko kasi meron na akong outline. Alam niyo yun, madali na lang mag-shape ng kilay, ganyan. Yan nga lang yung kulay niya. Kailangan na natin i-update to, no? Actually, papatanggal ko yan soon. So, ayan, nakapag-shave na ako. I will start with my Sunny's Face Dream Serum. Gustong-gusto ko talaga to. This one is the Peptide Concentrate Serum. Okay, ito guys ha. Normally, kung ano yung nilalagay ko sa morning, half lang nang nilalagay ko sa gabi. Sa gabi ako mas marami. Kumbaga, yung quantity na i-apply ko sa umaga, iba. Ibig sabihin, konti lang. Except sa sunscreen. So, for example, itong serum, usually 2 pump or sometimes 3 pump. Pero ngayon, 1 pump lang. So, tapos na tayo sa serum. Let's move on sa moisturizer I'm using. Bagong discovery ko to guys, Garnier Sakura Glow Ceramide Water Gel. I love this. Sobrang tinitipid ko nga. Pansin ko kasi pag nagpapa-makeup ako, kunwari makeup artist yung nagme-makeup sa akin, mahaba talaga yung skin prep kasi yung pala is para ma-prep talaga yung skin mo para mas ma-moisturize, malamigan. Di ba may mga ganun pa nga yung naglalagay ng, anong tawag doon? Yung bilog na malamig sa face kasi para ma-relax yung skin. So, importante talaga yung skin prep. Okay? Pang lang to, pang enhance dun sa foundation na ilalagay natin. So, kung papansin nyo, konti lang yung nilalagay ko, ha? Kasi hindi rin maganda na kung gaano karami yung nilalagay ko sa gabi, ganun din yung ginagawa ko sa umaga. Parang counterproductive. Parang mas lalo akong nag-oil up. So, tinry ko yung konti lang yung quantity. Ang ganda. Mas maganda yung effect. So, since naglalagay din naman tayo sa gabi, sa araw, kahit na kalahati na lang nung nilalagay natin sa gabi. Sana malinaw na yon, ha? So, pagkatapos yan, ang ganda nito guys. Perfect to, lalo na sa mga sensitive skin. Kino-consider ko yung skin ko as sensitive ngayon. And right now, I'm loving. Sana, anak ko, ayan na naman, makamabati. Wala akong bagong pimple ngayon. Kaya, I'm happy. So, ayan, tapos na tayo sa moisturizer. Let's use Lux Organics Aqua Daily Sunscreen. Ito, generous amount na ha. Hindi na kagaya nung half. Ito, generous amount. Okay? Apply na natin sa entire face, pati sa neck. Okay? Don't forget yung neck. Ayan. Habang hinihintay ko siyang mag-set, okay? Kasi basa-basa pa siya. Kunin ko na yung aking Blendy. Yes, kumuha na ako ng bago. Ayan, baka kailangan nyo ng palitan ang inyong Blendy. Okay? Babasain ko na siya. Tapos at the same time, pagkahugas ko ng kamay ko, saka ako maglalagay na ng contact lens. Okay, babalik ako mamaya. Okay, so basa na yung ating Blendy.
Ayan, ang laki niya na, no? Link ilalagay ko sa description box. Of course, syempre, the best yung blending na yan. Maglalagay na tayo ng contact lens. Ang dami nagtatanong sa akin ng contact lens ko lagi. Guys, lagi ko nga yan included kasi isa lang talaga yung type ng contact lens na kaya ng mata ko. Sensitive kasi yung mata ko, tsaka ang bilis mag-dry. Tapos, ito lang yung carry ko pang 12 hours, ganyan. Fresh look one day. Ayan, medyo mahal nga lang. Kasi disposable siya. So, parang isang araw mo lang siya pwede gamitin, ha? One day lenses. Pero, I have sensitive eyes, kaya, yan. Pero manipis kasi talaga to. Tsaka hindi siya ganun ka-drying sa mata. So, ayan yung itsura niya. Ayan, ganito. At ang favorite ko is Pure Hazel. Kasi si Pure Hazel, very natural lang. Alam niyo yun. Ayan, oh. Ganda, oh. Diba? Parang natural lang siya. Ulitin ko ha, pang isang buong araw lang to. Hindi ko to nire-reuse ha. Ang dami ko nang tinry na contact lens. Ito lang talaga yung komportable para sa akin. Yung iba kasi parang habang tumatagal, parang sinasak niya yung moisture sa mata ko. Alam mo yung parang, basta sobrang sobrang uncomfortable. Pero ito, ay, winner talaga to sa akin. Okay. Tanggalin ko lang yung mga luha-luha. Kasi normal lang yan pagka unang lagay. Pero may one time na na-stuck yan. May piraso na na-stuck sa mata ko ha. Kaya ngayon, chinecheck ko na lagi kung buo pa siya pagka tinatanggal ko. Kasi may nangyari one time yan. Na-share ko yan sa vlog guys. Talaga nakakatakot. Kasi ilang araw siya. 4 na araw na nasa mata ko. Hindi ko alam. Pero wala namang parang naiwan lang siya doon pero hindi naman nairita yung mata ko. Pero buti na nga lang. Sinuwerte ako, hindi nairita yung mata ko. Okay na yung ating skin prep. Tandaan nyo ha, serum, moisturizer, and sunscreen. Okay. Okay na sa akin to. Yung tatlong step ko for my skin prep before foundation. Now, let's apply the primer. Dazzle Me. Yan. Super fine skin. Tapos, konti lang kasi ang lalagyan lang natin is yung problem area ko. Yan, yung may visible pores. Ito kasi parang silicone siya. Yung mga visible pores, parang, ano yun? Minamasilahan, parang ganun. Para maging smooth siya. So, ayan, nalagay ko lang siya dito sa mga problem areas ko. Ayan, here. Next is Sola Foundation Primer. Ang gagamitin ko is sand beige. Yung nakaraan ginamit ko light beige. Mas maganda pa rin talaga pag sand beige. Sabi ko kasi para merong medyo light yung base. Tapos ako papatungan ng foundation. Ay, hindi, girl. Mas maganda yung sand beige ang ilagay natin. Wag light beige. So, I will apply. Dito muna tayo sa kabilang face. Para mapakita ko rin sa inyo na actually kahit na siya lang, okay na to. Liquid application face brush ng Teviant yung pang lalagay ko dito. Okay, ganito lang. Para lang ikalat siya. Pero hindi pa yan yung final na pang blend ko, ha? Ayan o, para na rin siya skin tint eh. Tapos ano na rin siya, kaya gustong gusto ko to. Ang pansin ko lang dito guys ha, dahil match siya talaga, kailangan yung sa kanya, mag-moisturizer talaga ng bongga. Lalo na sa mga normal yung skin na hindi naman ganun ka-oily, kailangan yung moisturizer. Kasi this one, pag nag-set to, matte siya. Pero okay naman sa mga merong oily skin. Ulitin ko ha, ito yung foundation routine ko pagka yun talagang kailangan ko ng perfect na, gusto ko yung malinis, as in full coverage, ganyan. Lagyan na rin ako dito sa kabila. To help it set nicely sa aking face, I will use my Blendy. Kasi yung sponge, parang sinasak din nyo yung excess na product. So that kung ano lang yung kailangan natin sa skin, yun lang. Kasi the more na marami kang pinapatong, hindi rin maganda. Ayan, pakita ko sa inyo ha. So, ginanyan ko lang siya. Ayan. Yan yung excess na product na hindi na natin kailangan. Next, let's use foundation. Of course, Infallible Fresh Wear. Ang shade ko dito, Perfecto 110. Perfect shade match talaga to sa akin eh. Get ready with me. Cream liquid brush, yung gamit ko this time. Tingnan nyo, halos hindi mo na nga siya makikita sa skin. Kasi, tingnan nyo, diba? Perfect. So, like I said guys, no, ito yung aking base routine. Hindi ko na siya i-full face, basta importante yung pinaka-base. So, ayan na yung ating foundation. Konti-konti lang. Buti na nga lang eh. Nakikisama yung aking skin lately. Kaya, ayan, good job ka dyan. Naku, ito na naman, binabati ko na naman siya. Tapos paggising ko na naman bukas, iba na namang usapan. Oh, by the way, yung Sola, like I said, dahil nga sobrang matte nito, nakaka-emphasize siya ng visible pores. Kaya importante na gumamit ng primer
Maganda yung ginamit kong primer, itong Dazzle Me, kasi nako-cover na yung visible pores ko, kaya parang ang smooth tingnan. Hindi na talaga mawawala yan, yung mga enlarged pores, pero at least man lang makatulong yung makeup na ina-apply natin, diba? Para malesen yung appearance. To cover naman yung mga kailangan i-cover, like ito. Meron pa akong mark dyan. Inulit ko na naman kasi. Nagtiris na naman ng tigyawat si ate mo. Kaya sabi ko talaga, nako girl. So, get ready with me, Radiance Tint in Cool Peach. Ayan, konti lang. Babad ka lang muna dyan saglit. Hayaan lang muna natin siya dyan. Mamaya na natin siya papatungan ng concealer. Gawin ko muna yung aking eyes, brows. Tanggalin ko lang yung excess product ng foundation, gamit yung Blendy, tsaka para mas seamless yung itsura. Mukhang airbrushed, ganyan. Hindi halatang nag-foundation ka, pero ang ganda ng skin mo, girl. Parang ganon. To set everything, Lux Organics. No, hindi pala everything. Iiwas ko muna dito sa binababad natin na kinoconceal natin. Lux Organics 24 Hours Zero Sebum Instant Pore Blurring Weightless Matte Powder. Haba ng pangalan niya. Okay, ito. Translucent. Set hindi na bake. Dati, diba, bake ginagawa ko. Ngayon, set lang. Sa akin, ang batayan ko is basta enough na mawala yung shine sa face ko. Okay na yan. Ibig sabihin na set ko na siya with powder. Hindi ito yung pang everyday na routine ko, guys, ha. Ito yung pang perfect na full coverage para sa akin. Full coverage, pero hindi ganun ka full coverage kasi nakikita pa rin yung skin ko, pero ang ganda tingnan eh. Hindi na kasi uso yung talagang sobrang full coverage, pero gets nyo na, okay? Tapos kino-concentrate ko siya sa kilay kasi yung kilay ko sobrang oily talaga. Hindi rin ako nag-concealer under eye area. So, depende na sa inyo yan, ha? Ako kasi hindi naman ako ganun ka, okay na sa akin yan. Mas gusto ko yung medyo maitim yung ilalim ng mata ko. Na slight lang naman. So, ayan, mukhang naluto na to, yung ating concealer. Lalagay ko na lang yung Teviant. Ayan. Ang ganda nito, guys. Ang ganda nito, promise. Pang spot conceal ko lang talaga to. Tingnan nyo, ang perfect nito. Once na ma-blend ko na siya, wala nang bakas. Yun nga lang talagang dinadala ko to kasi kailangan pa rin siyang i-reapply. Ang shade ko dito is Crema. And then, saka ko na ngayon siya isa-set with powder. Okay, tapusin ko na yung aking entire face and I will be back. Okay, guys. Ayan na yung ating face. Ngayon, guys, sa akin, okay na sa akin yung ganyan, may glow-glow. Normally, pero dito kasi nakatutok kasi yung light sa atin. So, parang ang oily ko na. Hindi. Okay yung glow na yan sa akin. Especially sa natural lighting. Pero just in case na sobrang overwhelming for you yung glow, I highly recommend yung Absidy Complexion Blur. Ang ganda nito. Para ma-tone down yung glow kung ayaw nyo, ha. So, depende sa inyo. Nasa sa inyo naman yan kung anong gusto nyo. Ayan, tingnan nyo. Para ma-blur talaga siya. Pero hindi ito yung ginagamit kong pang set. Kumbaga parang pang final touches, final touch-up, parang ganun siya. Listahan ng mga products na ginamit ko, alam niyo na, nasa description box, okay? But, ito nga, ayun, mag-setting spray tayo. Ito lang yung marirecommend ko na setting spray na parang hindi talaga kaagad-agad mahulas or, yung base natin is magstay talaga dyan. I highly recommend yung one size na setting spray. Ayan, ilang beses ko na itong na-recommend, guys. Pero ang ganda-ganda nito. Pero may technique ako. So, ganitong klaseng setting spray, pag nag-setting spray ka, huwag mong gagalawin yung face mo. Kaya sinasabi ko na lahat ngayon, bago ko siya i-apply. Kasi once i-apply ko siya, hindi ako pwede magsalita, walang unnecessary movements. Kasi kailangan niyang mag-set talaga. Okay? So, I will spray. Wait lang. So, ayan, hintayin mo 1 minute. Huwag ka muna magsalita. Huwag ka muna galaw ng galaw sa face mo. Kasi, kaya nga siya setting spray. Kasi, para ma-set talaga. So, ito na yung ating face. Not perfect, pero I like it. Gusto ko yung ganyan. Yes, wala namang perfect sa mundo. Pero, may live audience tayo ngayon. Kaya, yan na. Yan. Very lang, diba? Very natural lang yung atake. I like it. Ito yung aking oil-proof and perfect na base. Kapag ka, ang ganda niya talaga. Yan yung mga favorites ko talaga and hopefully makatulong yung ating skin prep
and foundation routine for oily skin. Ito yung current updated. Ayan, updated na ito based sa mga new discoveries ko. Ayan. So, listahan ng mga products na ginamit ko, alam nyo na nasa description box. And kung meron kayong request na gawin natin for our next video, feel free to comment down below. Yeah, gawan natin yan. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Oo. I will see you again on my next one. Bye, guys!